Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Magandang hapon po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Martes. Solo muna tayo, pero sasamahan tayo ng mga reporters natin, ha? Mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayan. At kanila pong mga assignment. Lalo-lalo na po yung Senado. Nako, alam niyo naman, inaabangan natin yan mula kahapon at hanggang ngayon. Kung ang pag-uusapan po ay ang kanilang gampanin sa paggawa ng batas, mukhang wala pong nangyari kahapon hanggang ngayon. At dapat alas 3, magkakaroon ng session uli. Kasi tuwing alas 3 na po sila nagsisimula Kahapon po kasi in-schedule alas 5 ng hapon, batay doon sa pinakahuling pagdinig nila ng Miyerkules. Pero hanggang sa mga oras pong ito, wala pa. Wala pa pong umuupo doon sa pinaka-upuan ng Senate President. Para pasimulan po ang kanilang pagdinig. Pero ano bang balita? Bukas na yung aircon? Bukas na yung aircon doon sa Senado, ha? Kasi kahapon, totoo ba yun? Pero parang napaka-unprofessional naman na ata yun. Totoo ba yun? Na habang nandun daw, yung minority senators ay pinatayan sila ng aircon at saka pinatayan din daw ng internet connections. Di ba? Kahit pa siguro isang senador ang nandun, hindi rin naman siguro tama na gano'n ang nangyari. Pero totoo nga ba na nangyari yun? Mamaya po, kausapin natin yung ating reporter doon. Tsaka yun ba naman? Yun ba? Halimbawa, kung nangyari nga yun, kasi sinisisi po ng mga minority senators na para bagang ipinapatay, di ba, ng majority senators yung aircon sa plenaryo. Ako isip-isip ko naman, pati ba naman yun? Pati ba yun pagtatalunan natin kung papatayin na ba o ibubukas pa ang aircon at saka yung internet connections? Kasi mula alas 5 daw po ng hapon, gaya ng naging pagdinig ng Miyerkules, ay tumagal sila hanggang alas 7 ng gabi. May madlakin nyo, alas 7 na ho ng gabi, wala pang ni isa mang majority senators ang pumunta sa plenaryo. Kaya ang ginawa po ng... ito bang nakikita natin ngayon, laraan to? Live feed ba ito o kahapon ito? Kanina ito. Ito bang... so kanina ito. Doon sila nagpupulong-pulong. Ang absent lang dito, wala lang si Risa, Senadora Risa. Yan po. Itong video na nakikita natin ngayon, wala kasi sa kanila, isang babae lang ang Ayun, So, minority senators po ito, nandun ulit sila sa plenaryo. Anong oras ito natin kuha? Anong oras to? Ngayong hapon? Ngayong hapon lang daw po. Ngayong hapon. Ayun ho. Parang pauwi na sila. Palabas na. Pagpa-picture. Nagpa-picture uli. Kaya ang ginawa daw po kahapon, nitong 11 senador ng minority, ay nagpakuha na lamang ng larawan. Para ipakita kung ano ang kanilang ginawa at naghintay sila doon po sa mga kasamahan nilang senador. Ayun. Meron pa naman daw mga bisita kahapon. Si Minority Leader Tito Sen. Di ba? Pero parang kilala ko yung mga larawan na yun, Parang kabilang sa mga grupo ng... Hindi ko na, wag na. Baka magalit pa sa atin. Basta yun po, may mga naghintay pa naman daw sana kahapon. Pero bakit nga ba wala? Bakit nga ba wala yung majority senators? Kasi po, una, Senador Alan Cayetano, Amy Marcos, Senador Dante Marcoleta,
ay personal pong sinamahan si Senador Jinggoy Estrada na dinala sa PNP-CIDG. Oho, at doon po ay nagpiano. Ayan, nakunan ng records. Alam niyo naman, yung mga mugshots, etc., etc. Pero bago nangyari yun, nagkaroon para ho ng taasan ng boses, ano? Nagtaasan para po ng boses si Senate President Alan Peter Cayetano at saka itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Yan. Pero sa isa kong malalim na tanong, hanggang kailan ito? Di ba? Hanggang kailan itong parunggitan at para bagang walang katapusang pagtatalo ng minority at saka ng majority. Ako po'y matagal-tagal na rin naging reporter, no? Danny, anong reporter tayo? Ito si Dan, kasabay ko po si Danny Junedo sa pagiging ito, cameraman ako. Ako ho naman ang reporter. Nauna ka pa sa akin, no? Danny, kasi ako, bagitong reporter ako noon. Senior cameraman na po si Danny Junedo. Pero parang noon ho, nagkakaroon din po ng batikusan, di ba? Panahon ni na Manong Ernie Maceda, Senad Joker Arroyo, talagang matindi rin po, pero parang first time ko po na-experience, napapanood itong ganitong pangyayari na talagang totally, wala pong naganap na mga pagdinig. Hindi naman standoff. Kasi nung una, nag-walk out. Di ba, yung minority. Gumante naman yung isa. Ano naman yung ganti ng isa? Hindi naman talagang pumasok. Boycott naman ang nangyari. Ngayon kaya ang hapong ito. Kasi po, 4:43 na ng hapon . Na-expect natin, kung hindi sila nagsimula ng alas 3, alas 5 uli. Ano kaya ang magiging larawan ng Senado? Di ba? Pero, ang kasalukuyan pong Senate President ay mayroong panawagan. Kasi po kung wala dito magbibigay, sabihin kung walang magpapakumbaba, wala hong, sabihin pataasan nito mga ito, wala na. Wala nang mangyayari sa Senado natin. Di ba? Wala nang mangyayari. Pwede ba natin iparinig yung panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kapwa senador at sa atin hong mga kababayan, sa tayo mga mamamayan. Ano ba ang kanilang panawagan? At hanggang kailan ba itong bangayan nilang ito? Di ba? Aminin man natin o hindi, tayo hong mga mamamayan, kapag ka isang araw tayo hindi sumweldo, hindi tayo pumasok, hindi tayo nagtrabaho, bawas sweldo . Di ba? O sige nga po, pakinggan natin ang panawagan po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mahal namin mga kababayan. I thank God for this opportunity sa Luzon, Visayas at Mindanao, directly, lalong-lalo na po to you sa mga nagsasakripisyo. Mahal namin mga kababayan abroad. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po natin pinagdadasal nagsasakripisyo ng pagpalain ng ating bansa. Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan. Pasaglit lang nagdodoble. Mayroong sumasabay . AI ba yon? Parang double ni... yung isa lang, isang boss lang. Okay na, Direk? Ayan, sige. Balikan natin. Senador, ayusin lang po natin kasi nagdodoble yung bosses. At saka dito, meron po dalawang idea lumulutang . Ang sabi nila, hindi, kaya nyo lang ginugulo yung ganito, ang mga pagdinig dyan, kasi ayaw nyo pasimulan ng impeachment . Yun ang angulo ng kabila. Kaya nyo, mayroong mga drama ng ganito, ayaw mag-drama ng ganyan, kasi ayaw nyo pasimulan ng impeachment. Naku, ang ganting kabila naman. Kaya ninyo ginugulo yung ganyan, kasi ayaw nyo pasimulan ang pagdinig ng flood control scandal. Di ba? Pag tinimbang mo nga naman, papares may punto, Pero teka lang, sa impeachment, tuloy-tuloy . Kahapon po, natapos na yung 10 days na palugit sa defense team. Ngayon po, 5 araw naman, ang ibinibigay para sumagot naman ang prosecution. Pero sabihin, sa timetable, mukhang okay naman, At pagkatapos na po niyan, ay aakto na sila. Magkakaroon na ng mga pagdinig. Pero doon sa angulo naman,
na kaya daw may mga drama ng ganito, may kani-kanyang mga kung ano-ano mga alingas nga sa loob ng Senado kasi para bagang ayaw daw pong pasimulan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee may kinalaman sa flood control scandal. Di ba? O kayo po, timbangin nyo. Alin ang mas may katotohanan? Alin ang mas may timbang? Okay na tayo? Ready na? Saglit lamang daw po. Saglit lamang. Yan po. Mamaya, kasi po sa Kamara naman, meron din daw pala tayong aksyon na abangan. Nako, oho. Ano naman ang aksyon sa Kamara? Nako, mukhang... pero ito naman yata, ano lang pagsasampa ng ethics complaint kay Congressman Miao Miao. Mukhang sineryoso po, no? Akala natin 2 beses na pong sinuspindi itong si Congressman Miao Miao. Ngayon, mukhang ano tawag ito? Mukhang siseryosohin din ang pagsasampa ng reklamo laban po dito. Ethics na. Online si Mar. Parang gusto na atang tanggalin talagang tuloy ang tanggalin sa Kongreso itong si Congressman Miao Miao Barsaga. Anyway, balik tayo sa Senado. Majority Bloc, hindi na naman po sumipot sa plenary session ngayong araw. Sabi ni SP Cayetano, layo nitong masiguro na matutuloy ang Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Ngayon, hindi natuloy. Pakinggan natin. Si Mar Gabriel. Mar? Yes, Jen, hindi muli nagpakita dito sa plenary session ngayong hapon itong 13 miyembro ng majority bloc at tanging itong 11 mga taga-minority lang ang present sa plenary ngayong hapon. Ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang live doon sa kanyang social media account, ang dahilan dito ay para iprotesta yung pagkakaroon ng Senate independence. Nais din daw nilang masiguro dyan na matutuloy yung nakatakdang pagpapatuloy nitong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal sa araw ng Huwebes. May mga impormasyon daw kasi itong si Senator Cayetano na may plano itong minority na muling agawin yung mga committee chairmanship dahil nga tig-11 na lang yung kanilang able body na present dito ngayon sa Senado. So yan yung iniiwasang mangyari ng majority para matiyak na sa Huwebes ay itutuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Rodante Marcoleta bilang Vice Chair o Deputy Chair nitong Blue Ribbon Committee. Pagkatapos niyan dyan, nag-press conference din itong mga miyembro ng minority bloc at hinihiling nila yung pagbibitiw na sa pwesto nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi maituturing daw na dereliction of duty yung ginagawa ng majority na hindi pagdalo dito sa sesyon. Marami raw kasing panukalang batas na nabibinbin. May mga batas na nasa third reading na at meron ding mga opisyal naman ng militar na naghihintay ng kanilang confirmation para dun sa pinaka-aasam-asam na promosyon bilang mga general. So dahil sa hindi raw pagpapakita ng majority sa sesyon ay hindi natutuloy o nabibinbin itong maraming trabaho ng Senado. Sinabi pa ng minority, nagguni-guni lang daw nitong si Senator Alan Cayetano yung sinasabi niya na may planong agawin yung committee leadership. Ang sinasabi ng mga taga-minority nananatili daw ang mayorya sa 13 miyembro ng majority bloc. Kaya hindi raw totoo yung planong pag-agaw sa mga komite para pigilan yung Blue Ribbon Committee hearing. So ngayon dyan, pagkatapos ng press conference, kanya-kanyang umalis na rin itong mga miyembro ng minorya. At bukas, antabayanan kung ano yung mangyayari, kung dadalo ba o ganito ulit yung magiging eksena dito sa Senado. Nang tanungin naman kung may plano bang maghain ng ethics complaint itong mga taga-minorya laban sa mga miyembro ng majority, yan daw ay nakatakda pa nilang pag-usapan. Kasama rin sa pag-uusapan ay kung itong nangyayari sa Senado ay dapat bang idulog na sa Korte Suprema.
So, Jen, yan muna ang mga ganapan mula pa rin dito sa Senado. So ang nakikita na lang strategy, Mar, kung hindi man mapapaltan yung Senate President kasi kailangan mo ng majority dyan, baka magkaroon ng botohan, change ng leadership, committee chairmanship. Ganun na nakikita nila. Jen, yun daw yung nakikita ni Senator Alan Cayetano at nakakarating na impormasyon sa kanya. No? Baka raw may mag-motion dyan para agawin yung liderato nitong mga komite, lalo yung Senate Blue Ribbon Committee. Dahil hindi raw sila papayag na maging kasangkapan yung Senado sa pagtatakip dito sa flood control scandal. Dahil marami pa raw katanungan din na dapat mabigyang linaw sa investigasyon at marami pang mga personalidad na dapat usisain at naniniwala sila na posible ring makasuhan dito sa pagkakadawit sa tinuturing nila na pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan. Yan. So speaking of Blue Ribbon, tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon sa Webes. Ganun ba ibig sabihin? Yes, Jen. Tuloy yan hanggat hindi napapalitan itong liderato ng Blue Ribbon Committee. No? Kahapon, nagpadala na ng notice, naglabas na ng notice itong Blue Ribbon Committee at nagpadala na rin ng imbitasyon doon sa mga personalidad na iimbitahan. Kanina may paglilinaw na rin si Attorney Baligod kaugnay doon sa pagbawi raw ng imbitasyon sa 18 dating Marines. Sinasabi niya dyan na tuloy na yung ng Blue Ribbon, yung itong 18 Marines sa araw ng Huwebes. Kasi lumabas nga kanina na para bagang binabawi ni Senador Pia Cayetano yung inilabas na notice. So hindi pala totoo yun. Tuloy na haharap sa Senado yung 18. Ganun ba? Yun nga dyan, parang ang naisang daw masiguro hindi mahaharas itong mga miyembro ng itong mga dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Para masiguro pagdalo nila sa araw ng Huwebes. Paano kung halimbawa walang pumuntang miyembro ng minority group sa Blue Ribbon hearing? Wala bang magiging problema yon? Mukhang wala namang magiging problema dyan, no? Dahil kung dadalo naman yung karamihan ng miyembro at magkakaroon ng quorum dun sa committee, Blue Ribbon Committee, ay magpapatuloy itong pagdinig. So ganun pala. So baka ang mangyari niyan, ang hearing lang palang maganap ay yung sa Webes, may kinalaman sa Blue Ribbon at itong flood control scandal ang pagtutunan ng pansin. Yun nga dyan, doon nakafocus kayo ng gagawin pagdinig nyo, no, sa Webes ng Blue Ribbon Committee, yung pagpapatuloy at yung ikasyam na pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Ang sinasabi kanina ni SP Cayetano, binigyan nila ng pagkakataon itong si Senator Panfilo Lacson, pero nakita naman daw ng publiko na matagal yung naging delay dun sa pagpapatuloy, dun sa investigasyon sa flood control scandal. Ayun, pero paano kaya gagawin? Paano yun? Kung tatangkain pa rin pigilan, halimbawa, wala na ba makapipigil? Wala sila nakikita makapipigil sa magiging pagdinig sa araw ng Huwebes, Mar? Diyan, hanggat hindi na papalitan ng leadership ng Senado, lalo yung mga committee chairmanship, ang mananatiling may control pa rin dyan ay yung mga chairman committee na yan. Ngayon, bukas, kasi sinidi adjournment na bukas, no? Ang pinag-uusapan niya kung ano mangyayaring eksena bukas kung hindi dadalo sa huling sesyon. Oo nga pala. Na mula sa miyembro ng majority block. So, paano ba i-adjourn itong sesyon? Oo nga huling pala, sesyon nila bukas. Kasi ang pagkakaintindi ko, tama nga, sinidyi adjournment, ang balik dapat nila sa SONA na, di ba? Yun nga dyan, ang possibility dyan na tinitingnan natin, posibleng buksan at agad na magmosyon para i-adjourn itong sesyon ng Senado. Naku, mabigat ano. Matindi pala itong, anong tawag natin dito? Hindi naman standoff itong nangyari sa Senado, no? Kundi talagang pagalingan ito ngayon, strategy ng minority at ng majority. Amar? Yun nga dyan, ang sinasabi ni SP Cayetano, kung itinuturing daw na parliamentary tool ng minority yung pag-walk out nila noong Martes ng gabi para pigilan niya
yung pagdidebate Oo nga pala, kaugnay oo dun nga. sa Oo. sa motion ni Senator Rodante Marcoleta. Ang sinasabi ni SP Cayetano, itong ginagawa nilang hindi pagdalo sa sesyon ay kanilang parliamentary tool din daw para pigilan naman at masiguro yung pagdinig ng Blue Ribbon sa Webes. Nako, yun ang matindi doon, no? Parliamentary tool, nakakita sila ng kadahilanan. So ngayon talaga, Mar, kasi kahapon ang maituturing natin na kaya sila hindi nakadalo sa pagdinig ay nakipagsimpatya kay Senador Jinggoy Estrada. Ngayon, walang issue, kundi ang sinasabi lang nila parliamentary tool itong ginagawa ng majority. Ganun ba? Yes, Ken. Oo, dalawang bagay yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Oo. Unang-una, pagpapakita to ng protesta dahil gusto nila magkaroon ng Senate independence. Oo. Ayaw daw nila na maging puppet at sunod-sunuran itong Senado sa ehekutibo. Kaya ito yung kanilang ipinoprotesta. At pangalawa, yung masiguro, yung dinig sa araw ng Webes. Oo, pero kung magkakaroon ng synergy adjournment, so ano yan, special session yung magiging pagdinig ng Blue Ribbon sa Webes? Ganun ba ibig sabihin? Yan, hindi naman session 'yon. Actually, kahit naman naka-adjourn ng Senado, no, pwede naman mag-conduct ng hearing ng mga komite. Aha. Pero dito sa mangyayari sa Webes, kasi ito'y flood control scandal, so ang tatayo ay yung subcommittee ni Senador Marcoleta, ganun ba? Well, ang sinasabi ng minority mo, ang binawi ng majority yung subcommittee. So, pangungunahan itong gagawing pagdinig sa Webes. At si Senator Pia Cayetano rin yung nakapirma doon sa notice at doon sa mga imbitasyon na ipinadala doon sa mga resource person na pinadadalo sa Webes. So tatayo pa rin chairman si Senadora Pia Cayetano sa Webes? Yes, Jen. Dahil hindi tinuloy yung subcommittee. No? Aha. Pero teka lang, ang tanong ko dyan, Mare, wala ba kayong narinig na higing-higing? Hanggang kailan ito? Hanggang kailan ito mangyayari sa Senado? Itong ganitong sitwasyon, Mar? Yun nga, dyan. Actually, kung mag-adjourn, sinidi adjournment bukas at mapapanatili ng kasalukuyang majority yung kanilang grupo, mananatili silang buo hanggang sa pagbabalik ng sesyon sa July 27. Yan yung kasabay na ng SONA ng Pangulong Marcos. Wala bang isa mang senador sa majority ang pumunta ng Senado? Sabihin hindi man pumunta sa plenaryo, pumunta man lang sa kanilang mga opisina? Well, kanina, ang sinasabi ni Sir Erwin Tulfo, nandito si Senator Rodante Marcoleta. Okay. Pero hindi alam, wala kaninang kasiguraduhan kung babado sa plenary. Nakita rin kanina at dumalo sa hearing, sa committee hearing ng Education Committee, itong si Senator Loren Ayun nga pala, namomonitor ko yung kanina nanonood ako. Doon sa yung basic education, di ba? Yung committee. Pero parang isa lang mag-isa lang si Senadora Loren na nag-preside kanina Nagpakita sila sa mga committee hearing, pero hindi sila nagpakita dito sa sesyon na nakatakda sana kaninang 3:00 ng hapon. So, hinihikayat nga ng mga taga-minority, itong mga miyembro ng majority na wag na raw maging sunod-sunuran kay Senator Alan Cayetano. At gusto nila lumipat na lang din sila dito sa grupo ng minorya at iwan na nilang mag-isa itong si Senator Cayetano. So, ang sinasabi kasi talagang dereliction of duty. May computation pa kanina si Senator Win Gatchalian. Sinasabi niya nasa 20 million per day ang nagagastos ng Senado. At luging-lugi raw ang taong bayan kung walang natatrabaho ang Senado sa ganitong mga pagkakataon. Matindi, nakita pa yung ganong anggulo. Pero sabi nga natin, Mar, tayo nag-obserba, kapanapanabik itong tagpo ito. Hanggang kailan ito? At paano ito matatapos itong ganitong sitwasyon, Mar? Yun nga, Jen. Abangan natin yan. Kung mapapanatili ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano itong majority hanggang sa sinidi adjournment, buo at sila pa rin ang majority hanggang sa pagbabalik ng sesyon sa July 27 kasabay nung SONA. So tingnan natin kung sino ang take look, kung may mga bibigay ba sa 13 miyembro ng majority o kung sino ang mananatiling may hawak
nitong mayorya ng Senado. Yan. Pero sa tingin ko, Mar, ikaw hawak mo ang bit, no? Bit ng Senado. Oo nga, Jen. Actually, sobra-sobra. Hawak na hawak natin to. No? Kahapon pa lang, nalubitan tayo. Matindi rin sa bayan. Kahapon din nagpakita rito yung defense team ni BP Sara, no? Para mag-file ng kanilang sagot. So, kaya siksik at haliglig ang mga kaganapan dito sa Senado. Pero sa part naman ng impeachment, mukhang nasusunod naman yung timetable, di ba? Yes, Jen. Wala namang delay na nangyayari susunod. Actually, pagkatapos sumagot kahapon itong defense team, ay bibigyan ng 5 araw naman itong prosecution panel para muling sumagot kung nanaisin nila na tumugon dun sa reply ng kampo ni Vice President Duterte. Kasi may mga, kaya ko natanong yun, Mar, at ikaw na mismo magsabi na kasi may mga post sa social media ang ilang mga nag-obserba na para bagang inuupuan daw yung usapin ng impeachment. Sabi ko, walang inuupuan kasi nasusunod yung timetable ng Senado bilang impeachment court, di ba? Yes, actually, Jen, may kalendaryo na sinusundan itong impeachment court. At yun nga, yung kasing unang ginagawang issue dito sa mga taga-majority. Inagaw daw nila itong liderato para i-delay itong impeachment. Pero pinatunayan naman dahil nung makuha nitong si Senator Alan Peter Cayetano, itong Senate leadership, agad-agad na nag-convene itong impeachment court at binuksan, no, gumawa na ng schedule para matiyak yung pagpapatuloy ng impeachment. At base dun sa kalendaryo dyan, sa July 6, habang naka-adjourn pa ang sesyon, magkukonvene muli at gagawin na yung formal trial dito sa impeachment. Ayun, so sumagot kahapon ng defense, tapos 5 days sa prosecution. After na sumagot ang prosecution, ano ang next, Mar? Diyan magkakaroon pa sila ng pre-trial conference, no? Ayun. So, pero tinatanong yun kung gagawin pa nila, di ba? Tinatanong kung magkakaroon na ng pre-trial conference, di ba? Diyan, base dun sa kalendaryo na nakita ko, almost 5 days yung pre-trial conference at fix yung July 6 para dun sa formal impeachment trial. Okay, Mar. Salamat sa mga impormasyong inihatid mo sa atin. Ano, ha? Yan po si Mar Gabriel mula po sa Senado. Yun ang sabi ko sa inyo, di ba? So tama yung binabanggit natin. Kung minority ang tatanungin po, kaya nyo niya ginugulo yan. Yung pagdinig dyan sa Senado dahil sa ayaw nyong pag-usapan, ayaw nyong umusad ng impeachment. So napatunayan natin, nakasunod po sa kalendaryo. Ano, ha? Pangalawa, yung issue naman, kaya nyo ganito, ganyan, kasi ayaw nyo papag-usapan ang issue ng flood control scandal. Ay, nako. Bilang paghahanda po sa pagkapatupad ng Oplan Balik Eskwela para sa school year 2026-2027, nagsagawa po ang Port Management Office, PMO Negros Oriental, Siquijor, ng Port Facility Security Advisory Committee meeting sa Port of Dumaguete noon pong ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng iba't ibang law enforcement agencies upang pagtibayin ang koordinasyon at higit pang mapalakas ang mga hakbang sa maritime at port security kaugnay ng inaasang pagdami ng mga pasahero sa pagbubukas po ng klase. Tinalakay din ng mga kinakailangang paghahanda upang matiyak ang maayos na daloy ng operasyon sa pantalan. Gayon din po mga mekanismo para sa agarang pagtugon sa mga posibleng insidente at iba pang usapin may kaugnayan sa seguridad. Bahagi po ng pagpupulong ang patuloy na koordinasyon ng PMO Negros Oriental Siquijor at mga katuwang na ahensya upang mapanatili ang kaligtasan, seguridad at kaayusan sa loob po ng pantalan sa panahon ng inaasang pagtaas ng bilang ng mga biyahero. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalaalang ito ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors.
PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold po. Ayan o. Nako, napakababa po ng presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. Meron na rin pong Pure Gold mobile app para po naman sa ayaw lumabas. Pwede na po kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Ayan po, i-download nyo lang po yan. At mahigit 50 taon na nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa po ang pangalan ng pagkakatiwalaan. Yan po ang Salem Bed, hari ng tibay. Yan. Okay na tayo kay Senador Alan? Kay Senate President? Ayan, ano ha? Pakinggan na po natin. Ito na po yung panawagan ni Senate President Alan Peter Cayetano. I thank God for this opportunity to again directly talk to you, mahal namin mga kababayan, sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga nagsasakripisyong Pilipinong nagtatrabaho abroad. Magandang hapon sa inyo. Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan. This verse, John 8:32, "Then you will know the truth, and the truth shall set you free." Madalas po ito makot, "The truth shall set you free." Yan po ay pwedeng gamitin sa spiritual, sa religious. It's a biblical principle, but it is also applicable to everyday life. For example, yung isang addict sa sugal man, sa drugs, pag hindi niya inamin sa sarili niya yung katotohanan na ako'y addict, na siya'y addicted sa drugs, for example, hindi siya masaset free. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Lies continue to enslave us. Truth set us free. So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership and also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok ng mga nasa majority noon at nasa minority ngayon,
ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue. Ang ating survival, spiritual, physical, financial survival is always a priority. Pareho din sa health po yun. Yun po ang speech ko nun. Na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tignan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi takutin kami, i-twist ang aming arm, operan ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Sotto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Eh sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right.
sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11/11 umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Taguig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority, 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami, na-pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, ha? I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence. So, people will be able to judge us. So that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan. To help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many, many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked. Let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So, ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yun. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness,
Matetest natin. Kaya ako hindi ako nagja-judge. Pag nakita ko sa press con, of course I'm intrigued. Of course I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalandra ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po ha, kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So, what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So we will keep you updated. There are many questions, there are many issues. Sa mga kapatid natin sa media, send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan. Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan. Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. O, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. God bless you. God bless the Philippines. Yan po ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. O para wag naman tayo maparataoy, baka one-sided kayo eh. Pakinggan naman natin yung 11. Meron ba? Ayun. Sagot naman nung 11 sa mga pahayag na ito. Yung 11 na habang sila nasa plenaryo kanina, meron silang mga binanggit eh. O sige nga po, bagamat maikli lang ito eh. Panoorin din natin. At panihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdibatihan kahit anong bagay, pwedeng pong pag-usapan kahit anong bagay. Dito po kami pagdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. Sir, kung hindi sila pupunta, sir. Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, duwag ka. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-a-adjourn without settling anything? Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues, mga kasama natin. Nagagampanan natin yung ating trabaho. Binabayaran tayo ng taong bayan. At bawat araw na hindi natutuloy ang session, hindi na mapatupad yung batas, hindi na implement yung mga dapat namin patupad. Yung gaya kanina, yung may mga tao pumunta dito para i-confirm, hindi nako-confirm. Sayang ang panahon. Paano po yung Blue Ribbon sa Thursday? Paano po yung Blue Ribbon?
sa Thursday. Hindi ho namin inahadlagan yung Blue Ribbon. Tuloy po nila yung Blue Ribbon. Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kami ginagawa sa proseso ng Senado. At mga agenda ng Senado, wala. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala, this is actually dami na nilalabag rules ng Senado. It's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag mula noong May 11, mula noong pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independence. We appeal to the rest of the members of the majority. Pag si Senate President, kasi we appeal to their sense of duty, of their responsibility. Kasi mukhang antena po na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session bukas. Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Or any other member designated by the Senate President. Yeah. Oh, yun po, narinig naman ninyo ha, yung punto na magkabilang panig. Ay, di siguro naman parehas tayo dyan. Ngayon, ang taong bayan, sa palatuntunang saganang mamamayan, kayo magsasabi ngayon, titimbangin nyo ngayon yan. Sino ang mas may bigat ang sinasabi? Sino ang higit na totoo? Di ba? 11 versus 1. Ganyan talaga. Yan po ang demokrasya. No, ha? Yan po ang demokrasya sa atin. Pero, well, sana po naman, sa atin hong mga taga-subaybay, ay huwag kayong magpa-apekto. Ako, bandang huli, sasabihin ko nga sa inyo, huwag tayo masyadong magpakalalim sa bagay na ito. Tignan nyo pa rin po, kapakapain nyo pa rin po ang bulsa ninyo, baka wala na hong laman. Wala na kayong pangsaing mamaya. Di ba? Yun po, sa bandang huli, ay dapat nating maunawaan na asikasuhin natin ang ating mga sarili. Ha? Yeah. Teka lang, anong update? Update tayo muna sa Sandigan Bayan. Ito na po, ang update natin kay Senador Jinggoy Estrada. Ipinagpaliban po muna ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbasa ng sakdal at pre-trial para po kay Senator Jinggoy Estrada. Nagtakda po ang susunod o nakatakda po ang susunod na pagbasa ng sakdal sa Thursday, Huwebes po. Hindi po kasi natuloy yung arraignment kanina, yung pagbasa ng sakdal, dahil yan po sa nakabinbing motion ng kampo ni Senador Jinggoy na kumu-question po sa warrant of arrest na inilabas ng Anti-Graft Court o ng Sandigan Bayan laban po sa kanya. Pero sa naging pagdinig po kanina, tila hindi nagkasundo sa una ang abogado ni Estrada at ang senador. Dahil sinabi kasi ng abogado ni Senador Jinggoy na kailangang ipagpaliban muna ang pagbasa ng sakdal, pero tumayo po si Estrada at personal na nagsabing gusto nitong matuloy na ang arraignment. Ayun. Hinayaan muna ng presiding justice ng 2nd Division na si Justice Geraldine Ekong na mag-usap si Estrada at ang kanyang abogado. Sa huli, pumayag na rin po si Senador Jinggoy na ipagpaliban muna ang arraignment. Humiling rin po ang kampo ni Estrada na hindi muna magsuot ng dilaw na PDL shirt. Ayun pero nakasuot siya ng dilaw Humiling ang kampo ni Estrada na hindi muna magsuot ng dilaw na PDL shirt ang senador dahil ayon po sa kampo ni Jinggoy, dapat mag-appear as ordinary person sa Estrada at hindi ordinary accused matapos raw itong maghain ng kanyang bail at ang voluntary surrender nito kahapon. Humiling din po ang kampo nito na mag-a-attend via online si Senator Jinggoy, bagay po na pinayagan naman ng korte.
Ayon. Inilatag rin po ng mga abogado ni Senador Jinggoy na dahil nakaupong senador, ang kanyang kliyente ay may mga trabaho itong dapat puntahan, lalo na po ang sesyon sa Senado. Pero nilinaw po ng korte na hindi nila sakop iyon. Ayon po sa abogado ng Senador Jinggoy, kakausapin nila ang Senado para makadalo din ang senador via online. Yun pala, hihilingin. At maging sa BJMP siguro. Mag-alas 2 naman ng hapon, dumating po si dating DPW Secretary Manuel Bunoan. Nakaupo po ito sa wheelchair at inaakay ng isang medical personnel. Si Bunoan papasok po ng 2nd Division ng Sandigan Bayan. Chinek po yung kanyang blood pressure at sinigurong maayos po ang kanyang kalusugan. 2 beses siyang kinuhanan po ng blood pressure ng mga medical personnel ng Sandigan Bayan at ayon po sa personnel ng PNP General Hospital at ng Sandigan Bayan, umaabot daw po ng 160/90. Mataas pa rin po 160/90 ang kanyang BP, hypertension at diabetes rin. Kahapon po, sumuko din po si Bunoan, PNP-CIDG, pareho pong naharap sina Senador Jinggoy Estrada. So yun po ang latest. Pero saan ngayon nakapiit si Senador Jinggoy? Siya ba ay nandun sa Quezon City Jail, Danny? Quezon City Jail? Magkasama ba sila sa selda ni Senador Bong Revilla? Ano pang balita natin? Walang Basta nandun sa Quezon City Jail. Ito po yung kulungan na naandyan po sa may bahagi ng Payatas. Yan po yung update natin kay Senator Jinggoy. Tignan natin kung siya ay papayagan at paano maging arrangement. Kasi alam ko, bawal sa kulungan ang mga gadgets Di ba? Baka paratangan sa, naku, komod senador, ano yan? VIP treatment yan. Ay, naku, ganun talaga. Paano? Marami pa tayong tatalakayan na hanggang alas 6 po itong ating palatuntunan. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. King's Herbal Plus, the most iconic and trusted brand of food supplement in the market. 100% all natural and organic with 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that's help your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product, may kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na may sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Mabibili ito sa REH Central Office sa San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, REH King's Empire Corporation branches nationwide. At pwede rin po kayo makabili sa kanilang online store, TikTok at Shopee. Ayun, ganun din po sa Lazada. Salamat po. Magandang umaga kay Karay at gayon din po kay Ate Sam. Magandang hapon pala. Sorry. Hapon tayo, akala niyo ba, pahinga na tayo? Ito talagang ayaw pong tumigil ng palitan ng maanghang, nagbabagang salitaan. Sino po? Senator Pampilo Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Ano naman ang matatalim, maanghang, matatalas sa salita ang binanggit ng dalawang maginoong senador? Nagpalitan po ng matatalim na pahayag sina Senador Rodante Marcoleta at Senator Pampilo Ping Lacson tungkol po sa tugon ng Senado sa pag-aresto kay Senador Jinggoy at mainit na paghaharap ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Local Government Secretary John Vic Rimulya. Ayan po. Ipinahayag ni Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa di umano'y kawalan ng protesta. Hindi protesta yon? Hindi daw kasi nagprotesta yung minority. Yon. Ipinahayag po ni Senador Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa di umano'y kawalan ng protesta ng minority bloc matapos daw po yung insidente. Ayon naman, yung pa po kay Marcoleta, naramdaman niya na tila minaliit sila sa mayorya
habang walang ipinapakitang protesta. Dapat daw niya, nagbigay man lang ng disgusto. Kasi Senado yan eh. Bagamat sila po, may minority at majority, collegial body pa rin yan. Iisang Senado pa rin sila. Ba? Dapat nagbigay man lamang ng simpatya, di ba? Yun ang punto ng Senador Marcoleta. Subalit, sumagot naman si Senador Ping Lacson sa isang post sa social media. Tinutulan niya ang idea na dapat magprotesta daw po ang minorya. Nakita niyo na? Nangyari daw po ang palitan ng pahayag isang araw matapos ang tensyon. Ano sabi naman ng Senador Ping? So, kasalanan pa ng minority bloc na hindi nagprotesta dahil sinigawan ang Senate President natin? Actually, laking pasasalamat nga namin, hindi siya binigwasan eh. Hindi na sa inubutuloy ako. Hindi sa binigwasan ni John Vic dahil sa inasal niya kahapon. Pero totoo bang nagkataasan ng boses? Meron ba tayong tagpo na yun? Yung tagpo na yun, iparinig yan natin. Sabi ko sa iyo, meron eh. Inihanda natin yan eh. Talaga bang tinaasan ng boses? Sino bang nagtaas ng boses? John Vic ba? Sabi ni kasi si John Vic, tumaas din ng boses ni SP Alan eh. Sige nga po, may kila naman ito eh. Panoorin nga po natin yung tagpo na yon. Time, Salong did not allow. We are ready. We're going to walk him out. Right outside the gate. He is respect the institution. This is not about Pinoy. We're going out. No, don't leave him his rights here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. You can arrest him. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, it's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka na kanina. Pumayag ka na right outside the door. Right outside the door. No handcuffs. Sir, you have a warrant of arrest issued by Tandigan Bayan 5th Division, criminal case number E-SB 26-CRM-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Trespeses, Chairperson of Associate. Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawa ng kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanyang hukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili ng abogado o tagapagtanggol nang naayon sa iyong nakita. Kung wala kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka nito ng isa. Lahat po ba ng mga karapatan niyo sa rin na unawaan? Ayun, ang sinigaw na naman pala, Sir! Kasi nagpapaliwanag si Senador si SP Alan. Ayun pala, ay sa huli ay binasahan naman ng Miranda rights si Senador Jinggoy Estrada nung tauhan ata ng PNP-CIDG. Okay po, ayun. At nangyari na nga po yung naganap kahapon. Yun, at kahapon po ay kanina pala, naibalita na natin na sa Sandigan Bayan na po Senador Jinggoy Estrada. Yan. Oy, teka lang. Ito. Maaga pa naman, ano ha? Meron daw pong grupo ng mga tao ngayon na bumuo ng isang koalisyon na tinatawag po nilang Bantay Senado. Pero ito naman daw po, ano ba ito? Inilunsad daw po isang malawakang koalisyon ng mga estudyante, akadim, abogado, civil society groups at mga mamamayan na ang tawag sa kanilang grupo, Bantay Senado. Ba, ano yan? Ba't may ganun ng mata?
Kasi nakatingin, bantay Senado. Layunin daw po nitong bantayan ang nalalapit na paglilitis ng impeachment case ni BP Inday Sara Duterte at iyaking alinsunod ito sa konstitusyon, makatarungan at wala daw pong kinikilingan. Sinabi ng bantay Senado na wala itong pinapanigan. Yun pala naman ang mahalaga. Wala po silang pinapanigang posisyon sa pagkakasala o kawalan ng kasalanan ni BP Inday. Ang layunin daw po nila ay tumulong sa pagtiyak na ang paglilitis ay magiging transparent, makatarungan at agarang may sagawa alinsunod po sa konstitusyon. Ayon po kay Professor Clive Argilles, ang tungkulin daw po ng Senado na magdaos ng makatarungan at walang kinikilangang paglilitis sa impeachment ay isa daw pong konstitusyonal na obligasyon ng bawat Pilipino. At hindi lamang ang Kamara o si Duterte ang dapat paglingkuran ng mga senador hukom, kundi ang mahigit sa 110 milyon na mga Pilipino. Ayon pa po sa kanilang grupo na ang paglilitis ay mahalagang pagsubok sa pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan, paghahari ng batas at kataas-taasang kapangyarihan ng konstitusyon. Idinagdag niya na karapat-dapat ang mga Pilipino sa isang prosesong nakabatay sa ebidensya, malaya daw po sa mga maniobra ng politika. Kasama rin po sa paglulunsad ng mga dalubhasa sa batas, educator at mga pinuno daw po ng sibil na lipunan. Ang human rights lawyer, nandun din daw po si si Attorney Dino De Leon, iba't ibang mga grupo. Ang bago daw po ang paglilitis ay magkasagawa daw po ang bantay Senado ng mga pampublikong talakayan, kampanya sa edukasyon, pagkasanay sa mga voluntaryo sa panahon ng paglilitis. Magpapadala daw po ito ng mga tagamasid, maglalabas ng pang-araw-araw na pagsusuri at magpapanatili ng pampublikong scoreboard para subaybayan ang pagganap ng mga senator judges. Yun. Tandaan po niya, ang inyo po pinangakot, mahalaga dyan, hindi, ang sabi niya, wala itong pinapanigang posisyon. Yan. Wala po itong pinapanigang posisyon sa pagkakasala o kawalan ng kasalanan ni BP Inday Sara Duterte. Kundi, ang kanila daw pong babantayan ay ang trabaho ng Senado. Gaya nga po nung nabanggit natin kanina, mukhang on time naman, nasa timetable po ang Senado ngayon kung ang pag-uusapan ay ang impeachment. Yun. Simula naman sa araw na ito, 5 days, bibilangin natin ang pagsagot naman ng prosecution panel sa part po ng mga mababatas. Yun. Kita nyo na. Importante naman dyan, open-minded tayo eh. Huwag tayong, kasi yung iba, mayroon na agad desisyon eh. Piniprejudge nyo na agad ang mga pangyayaring ito eh. Di ba? Alam nyo naman, dito sa ating palatuntunan, gusto natin ay maging malawak ang ating kaalaman. Hindi natin pwedeng kupuhin ng isang panig lamang ng katotohanan. Sasabihin ba, hindi, ito totoo. Hindi, sa kabila, hindi, ito naman ang totoo. Pares kayo pala totoo. Pero nag-aaway kayo sa katotohanan na sinasabi ninyo pare-pareho. Di ba? Ngayon, ginagampanan natin ang papel natin bilang palatuntunang saganang mamamayan. Again, ito lagi ko inuulit sa inyo, sa huli po, kayo pa rin ang magpapasya. Sino ba ang sa tingin niyo mas matimbang? Teka lang. Hinahanap ko pa rito eh. Ano ba ang mga naging aktibidad ng sa Kamara de Representante po? Kasi binabalita natin kanina, ito pong si Kong Miao Miao. Ano bang number yon? Si Congressman Miao Miao po ay formal na sinampahan ng ethics ethics complaint. Diyan po sa Kamara de Representante. Ito po yung balita, mga tagahanga po, taga-followers ni Congressman Miao. Yan, NBI pala ang nag-file ng complaint. Mismo daw pong National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang naghain po ng ethics complaint laban po kay Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga. Dahil daw po ito sa serye ng mga post sa social media ni Kong Miao Miao kaugnay sa mga tangkang pag-aresto ng NBI kay Senator Ronald Bato de la Rosa na humantong sa pagpapaputok daw po ng baril sa Senado.
isinampa ni Matibag ang 16 pages na reklamo sa tanggapan po ng Secretary General ng House of Representatives Sheloy Garafil. Humiling siya ng mga parusang disciplinary laban po kay Barsaga dahil sa siyam na social media post na itinuturing po ng ahensya na nakaaalipusta sa mga tauhan daw po ng law enforcement, partikular na po ng NBI. Sa isang Facebook post, sinabi daw po ni Kong Barsaga na inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang NBI na isampa ang reklamo laban sa kanya. Binabanggit po ni Director Matibag na may sapat na batayan para mapatanggal si Barsaga sa Kamara de Representante at naghahanda rin po ang NBI ng kasong kriminal laban kay Barsaga dahil sa mga post ito at posibleng maisampa ang mga ito sa darating na mga araw. Ayon, so NBI na pala mismo ang naghain ng ethics complaint, ano ha? Nakakadalawang suspenda si Kong Kiko siseryosohin kaya ito ng mga miyembro ng Kamara de Representante? Yan ang aabangan natin. May bago tayong aabangan sa Kamara, ha? Pero teka lang, speaking of Kamara de Representante, ito. Mayroon naman hong pahayag si Speaker Bogie D na sinusuportahan po niya ang panukalang magtatag ng isang National Integrated Emergency Medical Services System o EMSS para daw po sa mas maayos, mas mabilis at mas standardized na emergency response sa buong bansa. So ano to? Pattern na sa 911 ng Amerika? Ganun ba ibig sabihin? Ayon po kay Speaker D, hindi lamang hotline ang bubuin kundi isang integrated system. Ano ha? Na layong magligtas ng mas maraming buhay sa pamamagitan daw po ng coordinated at standardized emergency response. At inaatasang maipapatupad ang panukala matapos daw pong aprobahan ng House Committee on Health ang pagkukonsolidate ng 11 panukalang batas sa layong magtatag ng EMSS nationwide, regional at maging sa lokal na antas. Kabilang daw po sa pinag-isang panukala ang House Bill. Marami palang House Bill ukol sa bagay na ito, na ang layunin po, pinagsama-sama na po ito, na ang layunin po ay magtatag ng pamantayan sa emergency services, accreditation ng mga institusyon, pagkasanay ng personnel at regulation sa mga emergency vehicle at dispatch system. Kasi po, meron tayo ngayon 911, pero ang bawat lungsod, gaya ng Quezon City, yung malalaki, meron silang sariling control room. Ang Quezon City nga yata para may bukod Ano ba sila? 16, may ibang number So ito, ang panukala, isa na. Parang Amerika. Sa 50 estado ng Amerika, pag dial mo 911, yun lahat yun. Di ba? Lahat na po. Ganun pala ang mangyayari. Ako sa tingin ko, pwede po ito. Mukhang napapanahon na ito, no? Napapanahon na po ito. At bago tayo magtapos, ito. Baka sabihin nyo naman balita naman tayo mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Alam nyo naman sa ating kumpleto tayo Di ba, Dani? Hindi pwedeng sabihin yung ganito. Ito, kumpleto ho tayo. Mismo pong ang Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Nabota City. Ayun nagpipintura po ang Pangulong Bongbong di ba? Binisita din po ng Pangulo ang Tara, Basa Tayo Section. Meron tayong ganun. Tara, Basa Tayo Section na programa po ng DSWD at ibinahagi niya ang kwento na pinamagatang Ang Matching at ang Pagong. Ang Matching at ang Pagong. Kasama po si Deputy Secretary Sani Angara, namigay din po siya ng mga staff toys sa mga grade 1 pupils. Aba, akala ko pinamigay niya staff toy ng matching at saka pagong. Ba, hindi gaganda Pwede tayo makahingi na isa niyan, Dani? Ganda ng staff toy, yung blue sa akin Ano na yung pink na lang, yung pink.
Favorite color ko ang pink eh. Ganda. Oh, nakita niyo naman, oh. Nakibahagi rin po ang Pangulo sa pagpapaganda ng paaralan sa pamamagitan ng pagpintura at pag-aayos na po ng silid-aralan at pag-inspeksyon sa 16 na CCTV camera upang tiyakin ligtas po mga estudyante, yun ang mga mag-aaral. Samantala, si BP Sara naman, si BP Sara ba nasa Pilipinas na? Si BP Sara? Oh, samantala si BP Sara naman nagtungo po sa Diosdado Macapagal Elementary School sa Quezon City kaninang umaga. Ayun, meron na dito na nga pala siya, no? O 2026 Brigada Eskwela kasama ang ilang kawani ng OBP at nilinis, inayos ang ilang silid-aralan at nagbigay po ng karagdagang gamit panlinis at pintura. Hinandugan rin ng mag-aaral ng OBP 90th Anniversary Coffee Table Book kasama po ang layunin na makatulong ito sa paghubog ng kanilang kaalaman. O nakita nyo, mayroon hong Brigada Eskwela campaign si BP Sara at mayroon din pong campaign si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita nyo na. O, paano nyo ngayon paparatangan na ang palatuntunan sa ganang mamamayan nasa isang bahagi lang? Di ba? O, kami po ganyan tayo Kinakailangan lahat po ng bahagi meron. Importante po, sabi nga namin sa inyo, ang inyo pong opinyon sa ganang mamamayan. At dahil dyan, happy birthday muna. Aba, birthday po pala ng Ka-Jun Francisco. Ngayon bang araw na ito, Direk? Happy birthday po at happy viewing to Ka-Jun Francisco. Happy birthday po at ganun din po ang Ka-Sherwin Casas. Ka-Sherwin, happy birthday din po sa araw na ito. At sana po ay patuloy po ang malusog na pangatawan at maligayang tahanan. Nag-text din sa atin. Sabi po ng Ka-Sherwin, pakibati rin po ang nanay ko, si Nanay Tessie. Lalabas na po ng ospital mamaya. Aba, salamat po't magaling na. Kamusta na rin po sa lahat ng mga kalihim at mga pangulong kalihim sa distrito ng Sentral. Ka-Sherwin, maraming pong salamat. Kami po ay nakikipagdiwang ng inyong kaarawan at masaya din po kami sapagkat magaling na po ang inyong nanay. Si Nanay Tessie, lalabas na raw po ng ospital. Ka-Ed Pelayo, Ka-Ed Pel, magandang umaga po. Nakatutok din pala sa ating palatuntunan. May hapon pa. Ba't ba lagi umaga ng umaga? Akala ko 100% ito sa ganang mamamayan tayo. Pasensya na po kayo. Alam nyo naman, ang ating mga palatuntunan, umaga at saka hapon. Kaya tuloy akala ko umaga ngayon. Hapon. Pagpasensyahan nyo na po ako, ha? Sana po ay nauunawaan ninyo kung ako man ay nagkakamali sa umaga at saka sa hapon. Saan yan? Ayun. Sige, okay na yan. Sino pa? Mga nakatutok naman sa atin sa Facebook at saka sa YouTube. Celeste May Cow. Ayun. Kuya Jen, pakisuyo, pakibati naman ng happy birthday po ang Kuya Eduardo Olea Sr., PD1 ng Muntinlupa, Metro Manila South. Ayun. Ate Ses, pabati po mula sa amin, pamilya Cow. Opo. Si Ate Ses ay kasama natin dito, no? Si Kuya Ian Tayong. Kuya Ian, kamusta po kayo? Maraming po salamat dyan. Tuwan-tuwa po ang Ka-Gerson. Ang Ka-Gerson Cervantes. Nakatutok po kami sa inyo ngayon. Kasama po ang sambahayan. Kahit po solo. Oo nga po, solo tayo ngayon. No, ha? Maraming pong salamat, Kuya Ian Tayon po ng lokal ng Cubao. Ayun, belated happy birthday din po sa Ka-Gerson Cervantes. Kuya Jojo, Castro, happy birthday po. Sino yan? Salamat po ng marami. Akala ko birthday, hindi pala. Pabati po mula sa Saudi Arabia, si Kuya Sandro Ternida. Kuya Sandro, maraming po salamat sa inyo. Si Kuya Joey Lipa naman, na taga Lucena. Ang kanya pong apelyido ay Lipa, pero siya po'y taga Lucena, Quezon. Marami pong salamat sa pagtutok sa ating palatuntunan. Si Ate Nelma rin naman, sabi niya, pabati naman po, Zen Regino, belated birthday po kahapon mula sa College Laguna. Nagpapabati po si Ka Edna, asawa po ng Ka Jeff. Ayun, binabati po kayo ni Ate Marie Ochoa Tena. Sino pa? Dami, wala na.
Oh, lobat. Nalobat na ho tayo. Bukas ulit, ano ha? Ay, Kuya Benny, pagaling po kayo. May konting karamdaman ng Kuya Benny, kaya bigla tayo nag-solo. Pero palabas na rin daw po ng ospital. Sumusumpong yung kanyang, ang tawag doon, GERD. GERD ba yun? GERD. G-E-R-D. Salamat po ng marami. Ang Kuya Nelson naman, baka Lunes ay nandito na po. May dala-dala po maraming bacon. Galing po ng Amerika. Wow! Salamat po ha. Pasensya na po kayo doon sa iba nating mga kababayan na nagpadala po ng pagbati na hindi ko po mabanggit dahil sa, alam nyo naman, nag-iisa lang tayo dito. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Bye!